Bumantong hininga siya, naunawaan ang sitwasyon tulad ng isang bihasang aktor sa isang dramatikong eksena. Pero ipakita siya ng ganito, baka ang misteryosong figure ay lihim na tinutulungan ng immortal ng ibang mundo, o marahil. Sa sandaling iyon, lumapit ang mga yapak. Masayang tinawag ni Chini si Janju, ang young master ng angkan. Sa spotlight, kumikinang ang mga mata ni Janjes na may masusing intensity. Huminto si Chini ng ilang sandali, nahuli sa gwardya. Ganap na nagbago ang ugali ni Janjes, sumabog sa tuwa habang ibinuka ang kanyang mga braso upang tawagin si Chingi, ikaw na matalino. Niyakap ni Janjo si Chini ngunit sumigaw si Chingi, nanigas ang kanyang katawan. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Anxious na tanong ni Janjo kay Chini na nasa kaguluhan. Itinulak ni Chini si Janju palayo, itinaas ang isang kamay upang pigilan siya. Wala naman, hindi ko lang nakikita ang young master ko sa loob ng mahabang panahon, kaya masyado akong nasasabik. Nag-isip siya, lihim na nagmumura, anong uri ng nilalang ito? Isang mabuting kaluluwa na muling nagkatawang tao ng 100 beses ay hindi makakapantay sa kanya, ngunit naglalabas siya ng napakalakas na gininto ang kabutihan. Gusto rin ng young master na may yamakap sa kanya ng kaunti pa. Pabaya pa ring inimbitahan ni Janju si Chingi. Si Chini naman ay nagulat na nagulat, bumalik ka ng 3 metro bago ako maglakas loob sabihin. Teka, young master, may mahalaga akong report sa iyo. Ano ang balita? Tanong ni Janju. Ipinikit ni Chini ang kanyang mga mata at bumantong hininga. Ngunit sino ang mag-aakala na biglang yayakapin ni Janju si Chini? Sige, isantabi muna natin ang lahat. Aayusin natin iyan mamaya. Oh, aking matalino, sobra kitang namiss. Ang kapangyarihan ng mga mabuting gawa ni Janjes ay naglabas ng liwanag na parang nakasisilaw na spotlight. Naramdaman ni Chini na parang nasasakal siya, nagmumura sa kanyang sarili, napagtanto na si Janju ay mas kakaiba pa kaysa sa kanya. Paano niya posible na linangin ang ganoong siksik na gininto ang Merito tulad nito? Nalumaw si Chini sa Merito, bumagsak sa lupa. Anong nangyayari? Naguluhan si Ju kay Chini. Halika, young master. Hayaan mong tulungan kitang tumayo. Inabot ni Janju upang tulungan si Chini ngunit matindi ang reaksyon niya, umatras at iginiit, kaya kung tumayo mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan pa rin ni Chini na panatilihin ang pinakamaraming distansya mula kay Janju hanggat maaari, bahagyang yumuko at nag-aalok ng tsaa. Young master, nagkaroon ka ng mahirap na paglalakbay. Pakiinom muna ng tsaa. Ngumisi si Chini ng malisyoso. Iniisip, gaano man siya kahusay, Janju, mababa pa rin ang antas ng iyong paglilinang. Hayaan mo lang siyang inumin ang lumang tsaa na ito. Hindi gaanong pinansin ni Janju at dinampot ang tasa ng tsaa. Habang papalapit ang tsaa sa kanyang labi, labis na nababahala at umaasa si Chini. Ngunit hindi nangyari ang gusto niya. Ibinigay ni Jiangju ang tsaa pabalik kay Chini na sinasabing, maliit na alagad. Kailangan ba talagang tingnan mo ako ng ganoon? Kung nauuhaw ka, inumin mo muna. Nagulat si Chini, itinaas ang parehong kamay bilang pagtanggi. Hindi ako nauuhaw. Hindi nauuhaw. Pakiusap, master, uminom ka muna. Itinaas muli ni Janjo ang tasa ng tsaa sa kanyang labi. Paulit-ulit ang nag-aalalang ekspresyon ni Chinyis. Lumalamig na ang tsaa. Ibinaba ni Janjo ang tasa nang hindi umiinom. Gustong murahin ni Chini siya sa kanyang puso. Dapat may gawin ka. Sa ibabaw, ngumiti pa rin ng maliwanag si Chini na sinasabing, kung gayon, kukuha na lang ako ng isa pang tasa ng tsaa. Iwinagayway ni Jiangju ang kanyang kamay bilang pagtanggi na sinasabing, kalimutan mo na. Hindi na ako iinom. Dapat nating pag-usapan ang pangunahing issue. Kumunot ang noo ni Chini, nagmumura ng tahimik, sumpa ka. Nagtanong si Jiangju, maliit na alagad, kumusta ang bagay na ipinagkatiwala ko sa iyo? Sumagot si Chini, dumating ako para sabihin sa iyo na pumayag na ang aking ama na makipagkita sa iyo. Kung gayon, tara't puntahan siya. Sumunod ka sa akin. Pinangunahan ni Chini ang daan habang sumusunod si Jiangju. Paglabas nila ng kuweba, magalang na binati sila ng 2 gwardya. Hello, young master. Namula ang mga mata ni Chinas habang sumulyap sa 2 gwardya. Namula rin ang mga mata ng 2 gwardya. Matagumpay silang napasailalim sa kontrol ni Chinas.
Nang lumabas si Changyi, sumunod si Zhang Ju at itinaas ng dalawang gwardya ang kanilang mga kamay, handa nang umatake. Isang gwardya ang gumamit ng nakamamatay na aura, naglunsad ng sneak attack mula sa likuran ni Janju. Hawak din ni Chini ang isang nakamamatay na aura sa kanyang kamay, handa nang atakihin si Janju anumang sandali. Sinamantala ng dalawang gwardya ang pagkakataon na saksakin si Janju sa likod. Sa kabutihang palad, nagawa niyang sumugod sa tamang oras, at punit lang ang kanyang panlabas na damit dahil mayroon siyang isang layer ng baluti sa ilalim. Muling sumugod ang dalawang gwardya sa kanya. Dahan-daang kinurot ni Janju ang kanyang mga daliri, naglabas ng pagbagso ng apoy na sumunog sa dalawang gwardya. Dalawang tao ang nahimite at dalawang espiritu na nakulong sa loob ay desperado na naghahanap ng paraan upang makalaya. Tumalon si Chini mula sa likuran ng bug, umabot upang sumipsap ng enerhiya, nagkunwari na nag-aalala habang sinasabing, "Young Master, mag-ingat." Agad na nalanta ang dalawang sawimpalad. Bumulwak ang sariwang dugo mula sa korona habang siya ay bumagsak sa lupa, nagpaalam sa huli. Magiliw na lumapit si Chini upang tingnan si Janju, nagtatanong, "Hoy, young master, ayos ka lang ba?" Hinawakan ni Janju ang kanyang dibdib at pinagtawanan ng takot, sumisigaw, "O hindi, muntik na akong mamatay sa takot. Buti na lang nakasuot ako ng baluti na ito. Kung hindi, malaking gulo ako." Lihim na minura siya ni Ginny na sinasabing, "Narito tayo, siyam sa atin, nagsasanay ng mahigit 100 taon at halos hindi makakuha ng low-grade artifact." Tapos, si Janju ay nagpapakita ng isang high-grade artifact habang nasa ikapitong antas lang ng paglilinang. Seryoso, talagang nasayang ang kayamanan ng langit. Kung ibibigay natin si Janju kay ina, ang mahalagang hiyas na ito ay maaaring nasa sandaling ito. Naguluhan si Gangju, nagtanong sa kanya, "Maliit na alagad, anong nangyayari rito?" Kumunot ang noo ni Chini at sumagot, "Master, nagbago ang sitwasyon. Mukhang gusto ng misteryosong figure na alisin ka. Wala tayong oras para pag-isipan ito. Ihahatid muna kita palabas." Agad na kumilos si Janju, "Hinihimok kaming magmadali." Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, nanghina siya at bumagsak, sumisigaw, "Hindi ko na kaya. Ang mga binti ko ay parang jelly. Maliit na alagad, kailangan mo akong buhatin." Nagpupuyos sa galit si Chini, handa nang sumabog ngunit hindi makatanggi. Nagngingit-ngit siya ng ngipin, lihim na minura si Janju, iyang walang kwentang maliit na puting espada na abala. Nag-isip siya ng ilang sandali, pagkatapos ay mariing kumagat na nagdulot ng sariwang dugo. Pagkatapos, gamit ang dalawang daliri, nagpakawala ng spell. Mula sa isang maliit na patak ng dugo, sumulpot ang mga braso at binti, tulad ng sa tao. Isang blood-red figure ang ipinatawag, nagkatawang tao sa harap mismo ni Janju. Lubos siyang nagulat at lumingon upang magtanong, "Saan mo natutunan ang blood magic diagram na ito?" Si Chini, na medyo tamad na magbigay ng dahilan, ay mabilis na sumagot, "Young master, ngayon ay hindi ang oras para doon." Umalis siya ng napakabilis at ang taong nakapula ay mabilis na binuhat si Yang Ju sa kanilang likuran, tumatakbo pagkatapos niya. Sa sandaling ito, ang mga hindi mapakilang espiritu ay umiikot sa paligid ni Chin Yu, sabik na nagtatanong sa kanilang ina, "Ina, may pag-unlad ba ang ate? Dapat din tayong pumunta roon. Kung hindi, lahat ng magagandang bagay ay kukunin niya." "Tama, ina. Ang ate natin ang pinakamahusay sa pagpapatulo ng pagkatao sa mga tao." Nag-aalala ako na sa pagkakataong ito, ang buong asensya ni Janjes ay ganap na masisipsip ng ligaw na iyon. Nakarinig si Nung Chino sa kanilang walang katapusang pag-uusap, nakaramdam ng pananakit ng ulo. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, sinusubukang ibalik sila. Inisip niya, madali bang harapin si Janju? Napakalakas ng mga pamamaraan ng master, ngunit nag-aatubili siyang kumilos. Ngayon, maaari ko lang umasa na si Tong Tong ay magiging mas maingat sa kanyang mga aksyon. Biglang may gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ito ang tunay na kaluluwa ni Chini na umunat at sinubukang tumakas. Galit na ibinuka ni Chin Yu ang kanyang bibig, sumisigaw, "Paano ka naglakas loob, ikaw na masamang nilalang?" Balik sa mundong ito, bumibili si Chini kasama ang isang papi na nagdadala kay Janju. Habang tumatakas sila, lumingon si Janju sa kanya at nagtanong, "Maliit na alagad,
matagal ka nang bumalik. Alam mo ba ang pangalan ng Taoist mula sa Divine Arrow Sect? Anong sekta sila kabilang? Pinagmasdan siya ni Chini, sinusubukang palitan ang paksa. Master, hindi ito ang oras para magkwentuhan. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na ingay sa kagubatan. Tumalon si Jiangju habang biglang huminto ang taong nakapula, nagtatanong, ano ang tunog na iyon? Nagulat si Chini. Oh hindi, ang aking ina, hindi. Alam ng aking ama na sinusubukan kong tumakas kasama ka. Malamang napapunta na ang iba para hulihin kami. Kinagat muli ni Chini ang kanyang daliri sa pagkalungkot. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang magbigkas ng isang spell. Divine Power, grant me rest, sleep, Almighty Spirit. 1. Summon the Four Directions Golden Spirits. 2. Summon the Eastern Wood Spirit. Sleep, O Divine Power. Iniunat niya ang kanyang kamay at kalahati ng kanyang mga daliri ang sumirit pasulong na parang darts. Naguluhan si Jiangju mula sa likuran, nagtanong, hindi ba't bihasa ka sa swordsmanship? Bakit mo ginagamit ang sleep technique na ito? Nagsinungaling si Chingy nang walang pag-aalinlangan. Ang aking ama ay isang disipulo ng Divine Arrow Sect. Kaya, syempre, alam ko ng kaunti ang kanilang mahika. Master, huwag mo akong gambalain. Kailangan kong mag-focus sa pagkontrol ng sleep technique. Sino ang nakakaalam, baka ito ang maghatid sa atin sa isang paraan palabas. Ngumisi si Jiangju at nagpatuloy, ngunit ang master ng Crimson Sun Heaven ay kinasusuklaman ng blood magic. Saan natutunan ni Fang Qini ang teknik na ito? Ang tanong na ito ay nagpatigil sandali sa Peking Chingy. Sa tuktok ng bundok, isang figure na may ilang buntot ng sorrow ang nakatayo doon. Walang iba kundi si Shaola na kumagat sa kanyang labi sa galit, sinisisi si Jiangju. Hindi ba niya alam na magdala ng ilang backup allies? Malapit na ba siyang kumilos? Hindi ba siya karaniwang matalino? Bakit siya napakawalang ingat sa pagkakataong ito? Ang pagiging malapit sa akin ba ay nakapagpababa ng kanyang pakiramdam sa panganib? Ngunit kung kikilos siya ngayon, mapagtatanto niya na pinapanood ko siya, at pagkatapos ay malalantad ang especially iya na iyon. Kaya maghihintay lang ako ng kaunti pa. Samantala, sumulyap si Chingy kay Jiangju, nagtataka, naghihinala ba siya ng kung ano. Napansin ni Jiangju na naguluhan siya. Kaya, dahan-dahan siyang tumawa at sinagot ang kanyang sarili. Ngunit normal lang iyon. Bagaman ang ating sekta ay may kapangyarihang umatake at kayang talunin ang mga halimaw na mas mataas ang antas, medyo matagal ang paghahanda bago mag-cast ng mga spells. Ang kaba ng paggamit ng sariling dugo upang palakihin ang mga espirito ay makakapagpababa ng oras ng paghahanda at susubukan din ang mga resulta ng pagpapalaki ng mga alagang hayop. Lihim na natutunan ng iyong ama ang ilang trick, at hindi iyon magiging problema. Nagningning sa tuwa si Chinny na sumisigaw, oo, oo, oo. Ang young master ay ganap na tama. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga sundalo na armadong-armado ay sumugod sa kagubatan, sumisigaw ng malakas, nag-utos ang Panginoon, hulihin ang magnanakaw. May gantimpala na 100 high-grade spirit stones at isang mid-grade spirit weapon. Huwag silang hayaang makatakas, patayin. Si Chinny, na tila nag-aalala, ay nagturo ng daan para kay Jiangju. Dito, young master, lumapit ang dalawa sa isang gate na binabantayan ng 2 sentinela. Nang harangin sila, sumigaw si Chinny, bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakikita kung sino ako? Umalis kayo sa aking daan. Isang gwardya ang kumunat ang noo at itinuro si Jiangju na sinasabing, young master, hindi ba kayo nagpapahirap sa amin? Hindi ko kayang harangin ang daan mo, ngunit ang taong ito ay dapat manatili. Itinaas ni Chinny ang kanyang boses, paano kung sabihin kong hindi? Inilagay ng 2 gwardya ang kanilang mga kamay sa kanilang mga espada, handa ng kumilos, sinasabing, kung gayon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay young master pa rin, hindi ang Panginoon. Hindi nagaanong nagsalita si Chinny at iniunat ang kanyang kamay. Itinusok niya ang isang karayom sa 5 daliri ng kanyang sariling kamay, nag-uutos, sleep divine spirit, return at once. Malalim sa kagubatan, may isang bagay na bumibilis sa mga puno. Ang 5 daliri ay nagtipon-tipon, nakikinig sa utos na bumalik.
Mabilis silang bumalik sa lugar kung saan nakatayo si Chini. Mula sa likod ng mga daliri, namaga ang laman at dugo, na mukhang lubos na nakakatakot. Lumaki ito, tumutulo ang sariwang dugo. Ang 5 daliri ay naging 5 pulang figure na kahawig ng nilalang na sinasakyan ni Janju. Umurong ang 2 gwardya sa takot. Young Master, paano mo nalaman ang ganitong uri ng dark magic? Galit na inutusan ni Chengi ang 5 pulang figure, patayin para sa akin. Ang 5 pulang figure ay sumugod patungo sa 2 gwardya. Umalis kayo. Isang boses ang umalingaw at naguluhan si Chi. Kung paano lumitaw si Janju sa likuran nila, sinasaksak ang bundok na may ngisi, maliit na alagad, talagang kinuha mo ang gayong masamang teknik. Ang pagpapatawag ng mga espiritu ay hindi para sa iyo na gamitin. Sa likod ni Yangju, lumitaw ang 5 matatayog na divine beings. Sumigaw si Chini sa gulat, na pagtanto na ito ay ang mga mystic warriors na nag-uutos sa mga hukbo. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.